it has to be a united action against all, not only me, the police, the military. But itong problema kasi ng NPA, communists started way back. It's almost 30 years now. I think that we should start to negotiate again. We should resume talks with them. And as a matter of fact, I'd like to tell you, the other night, through channels, I was able to talk to some of the leaders of the NPAs. Kasi ang gobyerno nag-declare kasi ng ceasefire 24, 25, tapos January 30, January hanggang January 1, December 31st. Ang sabi ko sa kanila na kasi may statement sila na they would not honor any ceasefire offering and they would continue to attack government forces. Apparently, ang priority are the soldiers and the military. Sabi ko sa kanila na ganito yan eh. New Year, just like Christmas, a time when everybody, civilians, soldiers, police, security guards, mayors, councilors would go out and visit relatives. Karamihan dito kasi pupunta ng in-laws. Yes. Sabi ko, ang mga sundalo kasali dyan. Kung papagbabarilin lang ninyo sa harap ng mga anak yan, pati asawa, masyadong masakit naman yan. So, sabi ko, pwede ba tayong, kung ayaw ninyo mag-ceasefire, at least refrain from initiating any attack or punitive actions or violent confrontations with the police and the military, especially these poor guys are going around with their families and children. And to the credit of the Communist Party of the Philippines, saka yung kausap ko, sabi nila na, alam mo, sa totoo lang, hindi naman kami talaga gumalaw. Yung Christmas, wala. Pero sabi ko, you know, we'll be having a Filipinos or Filipino could go around with the crippled spirit. Kasi hindi niya alam saan siya pupunta, tapos maya-maya tatamaan na lang ng bala. Hindi siya kumpante, sabi ko. So what's the use of, you know, even if you did not hurt anybody these past few days. But if at the back of the mind of the soldiers of the Filipinos and the wives and the children who are with the soldiers and the police, they would be observing the New Year with the crippled spirit. Paano yan? Takot ka na pagbaba mo, paunahin mong misis mo, gano'n. Sabi ko, wag naman sana gano'n. And sabi nila, sige, ikaw na lang mag-announce na nagkausap tayo na we will refrain from as we had. And I'd like to thank them. Ngayon, pagka 27, bigyan mo naman siguro ang lewe, mga 28, 29, sige, gira na naman tayo ulit. So, ganun talaga ang buhay. Unless there are really talks now, baski na papaano na hinto muna tayo. But I strongly urge government to start talking again with them. As we are talking with the MILF. Kasi 30 years na to. And may I be very frank with everybody, including sa government. I never really considered the Communist Party as terrorists. Alam mo, iba yung terorista. Yung terorista ay nagpuputok ng bomba. Pumapatay ng mga inosente. Ito namang one time when I was a prosecutor and that PD1 was used to be in front of the church, nagputok sila ng granada. It was directed nandun yung police station mismo. Maraming tinamaan na civilian. Pero at that early, I realized na collateral damage talaga. Minsan matamaan talaga ng bala yung... Kaya sabi ko sa kanila na... Sabi ko, I understand your struggle. Pero huwag naman sana, do not overdo things. Because I said,
even if you say na hindi ka mag-attack, it's not known to everybody. Yung, I said, the soldier or the policeman would go out of his house together with the family to hear mass. I said, but he has a crippled spirit during the holidays kasi takot nga eh. Kaya sabi ko na, I can only talk about Region 11 kasi ako ang chairman ng Region 11. Sabi ko, pagbigyan mo naman kapwa ninyo Pilipino. Tapos pagka tapos ng New Year, di bakbaka na naman tayo. Ay, kung ganun talagang buhay, di ganun. Pero I've never considered the Communist part of the NPA as terrorist. In yung connotation ng word ng terrorist talaga. They do not blast people to death, irrespective of religion, race, or whatever. Bata, babae, wala naman yan sa kanila. Pero they are really enemies of the state because they would want to overthrow this government. I am with government. Maybe if this existing structure na is overturned, kasali na ako doon. So in the meantime, kasi nasaktan ako kasi yung namatay nga sa Tagum dalawang kaharapan ng misis. Okay lang yun kasi sabi nila they are on the offensive because pinapatay nga daw yung mga leaders nila, yung mga bayan people. But that will not happen here because I will not allow it. At saka wala naman akong nalaman dito na mga sundalo undercover or doing covert operations killing. Well, certainly I would not allow that. Kung alam ko, but sabi ko, nakakaawa naman kasi sabi ko na magsimba yung tao, punta doon sa mother-in-law, sa father-in-law, sa tatay, visiting relatives during New Year's Day, tapos pagpapatayan ninyo. Kung masakit para sa akin, kasi I can express it the way I'm doing it because I'm a leader. I'm the elected mayor of Davao City. As a mayor, I take care of everybody within my jurisdiction. You may be a soldier, an NPA, or a criminal, or a law-abiding citizen. Pag nandito ka sa siyudad ko, kasali ka sa worry ko. Of course, I worry for the innocents and for the soldiers and the military because sila yung nabibingbang eh. Sabagay, namamatayan man rin yung mga NPA. Pero if you're just going out there to avenge the death of, mga workers ng mga, kagaya nung doon sa Tarlac, patayan sila doon. Ay, sabi ko, hindi mangyari dito. Kasi talaga ako papayag. Pero, just maybe this time, pagbigyan ninyo ako, huwag naman ninyong ceasefire muna tayo in a very informal and loose arrangement. Mag-ceasefire tayo. At least for Region 11, huwag kayong mag-initiate ng